Ang pagmimisyon ay laman ng puso ng Diyos. Bilang mga mananampalataya, kailangan nating sundin ang Great Commission. Narito ang programang The President's Report. Bibigyan tayo ng ulat ni Dan Andrew Cura ukol sa gawain ng Far East Broadcasting Company Philippines at kung paano tayo maaaring maging kabahagi sa ministeryo ng pagpapahayag ng mabuting balita sa pamamagitan ng radyo. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa kapahingahang dulot ng long weekend, at sa pagsama niya sa atin sa isa na namang linggo. Tapos na po ang Chinese New Year, ganun din po ang Valentine's Day. At simula na rin ang panahon ng Kwaresma. Marahil nalanta na po mga bulaklak at naubos na po mga tikoy at tsokolate, di po ba? Subalit sa lahat ng mga okasyon at mga selebrasyong ito, isang tema ang palaging napapanahong pag-usapan at ito ang pag-ibig at kung paano natin naipapahayag ito. Kaya samahan po ninyo ako ngayong araw na ito at magre-report po ako sa inyo ng mga gawain natin na nagpapamalas ng kalinga at pagmamahal sa mga dumaranas at dumadaan ng paghihirap sa mga sitwasyon. Isang mapagpalang araw, kaibigan. Ito si Dan Andrew at ang ating programang The President's Report. Noong nakaraang linggo, nagdiwang ang 1197 DXFE Davao City, The Good News Radio, ng kanilang ika-46 na anibersaryo. Isa sa mahalagang bahagi ng kanilang selebrasyon ang pagbibigay ng 22 mga units ng makina o sewing machine para sa mga bakwet ng Marawi. Isang grupo ng mga kababaihang Muslim ang tumanggap sa mga ito bilang kinatawan ng kanilang komunidad. Marahil itinatanong nyo, bakit makinang panahi? Salamat sa Panginoon sa paggabay kay Maggie Iraswegi, ang station manager natin sa DXFE, at ng kanyang mga kasamahan na mabatid nila ang mga pangangailangan ng mga nasa evacuation center. Bago ang mga makinang panahi, nakalikom sila ng pondo para naman sa mga bentilador na kanila ring pinamigay sa mga bakwit. Nagsimula ito sa mga agarang pangangailangan nila nang magsimula ang gyera sa Marawi noong nakaraang taon. Tulad ng mga pagkain at mga gamit pangkalinisan. Ngayon naman, sa rehabilitasyon ng kanilang mga syudad, kailangan ng mga pamilya ng mga pagkakakitaan na tiyak na makatutulong sa kanilang muling pagbangon. Narito ang tugon ni Attorney Siti Rahana Jan Ganda Pasakum, Chair ng National Commission on Muslim Filipinos, na isa ring bakwit noong turnover ceremony. This may just feel like a small token from all of you, pero sa amin po, malaking bagay po ito. This is not the first time that we receive from the XFE. I don't know if you've seen it on Facebook, that the first times was during prior to the electric funds. Maggie was already there. No, I knew that Maggie was already there, na mayroon na po siyang natulugan in terms of livelihood. Hanggang ngayon po, we still don't know what to do. And there are still questions that need to be answered. No? Maganda po yung sa side po ng mga militants, tapos ng kwento nila. Tapos na rin po ang kwento ng mga military, pero yung kwento po ng mga bakwit hindi pa tapos Kasi kami po yung araw-araw na hindi pa namin alam, will it end well or will it not end well? So, thank you for the help, really. That's the main point of my talking to you in front. Thank you so much sa mga listeners po ng DXFE, because sa mga ganito pong tulong and trying to understand the hardships, the difficulties of other people, parang by reaching out to us, it would mean na nakatira tayo sa isang lugar na pwede pala tayo magbigayan despite of the differences. Narinig ko si Pastor saying, he acknowledges other faiths, he acknowledges our presence, me and my group. Malaki pong, malaki pong halaga na yun po sa mga tulad namin, because it's not every day that we are acknowledged, and that is very, very important. Tunay nga pong nakakaantig ng puso ang mensahe
ni Attorney City. Maraming salamat sa inyong tiwala. Nakikigalak rin po tayo naman sa stasyong CARE 104.3 The Way FM sa Legazpi para sa oportunidad na maihayag ang pagmamahal ni Kristo sa gitna ng paghihirap na dulot naman ng pagputok ng bulkang Mayon. Noong isang buwan, inilunsad ng CARE 104.3 ang I Care Outreach upang matulungan ang mga bakwit doon. At kung inyong maalala, noong isang linggo ay kinwento ko kung paano gumawa ang Panginoon upang matupad ang pagnanais na mapasaya ang 1,000 mga bata na nasa evacuation center. At nagpapatuloy po ang gawaing ito. Sa ngayon, 3,000 mga bata na po sa 7 evacuation center sa Legazpi at Daraga ang nabigyan na ng mga laruan. Sa kamalig naman po sa Albay pa rin ay nakasali na rin sila sa isang feeding program. Sa pakikipagtulungan ng CARE 104.3 at iba't ibang mga simbahan at organisasyon, nakapagpamahagi na sila ng 768 na relief packs. Layon nilang abutin ang mga evacuation center na bihirang nakatatanggap ng tulong tulad ng nasa Bicol sa bayan ng Santo Domingo. Hindi lamang po yun. Alam natin, bukod sa pagkain, kailangang matugunan rin ang ibang mga pangangailangan ng mga bakwit. Kaya nga, nagpaplano na sila ng reproductive health at marriage enhancement seminars na gaganapin po sa lalong madaling panahon. Ngayon naman, pakinggan po natin si Pastor Rico Helit at Raquel Landong, mga host ng programang Oras na Bicolandia, sa pagtatalakay nila sa I Care campaign. Si Raquel ang station manager natin sa CARE 104.3 at si Pastor Rico naman ang chairman ng ALICIF o ang Albay Legazpi Interchurch Fellowship na pangunahing partner ng I Care Outreach. Itong operation na itong ating relief operation ng I Care na ito, galing talaga ito sa pagtutulungan eh. Oo. At galing po ito sa inyo. Galing ito sa inyo, no? Bawat butil na nandito, treasure ito, pinaghirapan ito eh. Oo nga. Kaya, produkto ng pagmamahal ito. Yes. Para sa akin, matindi ito eh. Matindi talaga. Produkto ng pagmamahal kasi ang mga nagbigay nito, hindi naman sila sobra-sobra. Ano? Talagang nakinig lang sila, nakiisa sa ating gustong mangyari na i-share ang pagmamahal ng Diyos. So yun ang nakita kong ang pagkakaiba nito eh. We are giving out of love. Yes. Giving out of love. At kayo po yun. Kayo po yung mga nagbigay ng mga whatever na binigay nyo po out of your love for our fellow men and for God most of all. Pagmamahal ng Diyos. Nang tayo wala pa at hirap na hirap sa ating kalagayan, tinulungan at iniligtas tayo ng Diyos. Ganito ang paliwanag ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, Kabanatang 5. Tinaya ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin sa pamamagitan ng pag-alay ng buhay ng kanyang kaisa-isang anak. Sinabi rin ni Pablo na maaari nating maunawaan kung paano ang isang mabuti at marangal na tao ay nagbigay ng halimbawa ukol sa tunay na pagsasakripisyo. Ganito rin ang sinasaad sa unang Juan, Kabanatang 3, talatang 16. Dahil sa dakilang pagmamahal ng Panginoon, inialay niya ang kanyang buhay para sa atin. Kaya nga, dapat din nating ialay ang ating buhay para sa iba. Purihin ang Diyos sa inyo, mga minamahal naming tagapakinig, sa inyong pakikiisa sa mga mabubuting gawain tulad nito. Naway patuloy kayong pagpalain ng ating Ama habang patuloy rin ninyong pinagpapala naman ng iba. Lalo na ang mga kapuspalad nating mga kaibigan, kapatid at kababayan. Sa ating pagtatapos, patuloy ko kayong inaanyayahang suportahan ang ating Bayanihan Mayon campaign. Para sa mga nagnanais na magbigay ng tulong, narito po ang bank accounts ng FEBC Philippines. Ang BPI current account number 2431-009393. BDO savings account number 004-1503-66783. Metrobank current account number 007-631-055-598. Maaari ninyong ipadala rin ang inyong mga kaloob sa pamamagitan ng credit card. Bisitahin lamang po ang ating website www.febc.ph/donate-2.
Pagkatapos ninyong maipadala po ang inyong mga kaloob, pagbigay alam lang po ninyo sa amin na ito ay para sa Bayanihan Mayon. Pwede rin po kayong direktang magbigay sa I Care Outreach ng DWAY Legazpi o Because I Care campaign naman ng DXFE Davao. Para sa inyong mga tanong at mga dagdag na impormasyon, maaari po kayong tumawag sa 650-0859 o di kaya naman sa 654-FEBC or 654-3322. At siyempre, hanapin niyo po si Jasmine Rojas o si Cyril Delfino. Napakaganda po ng sinabi ni Apostol Pablo sa 2 Korinto, Kabanatang 1. Purihin natin ang Diyos at ang Ama ng ating Panginoong Hesukristo, ang Ama ng kahabagan at Diyos na pinagmula ng lahat ng kaaliwan. Inaaliw niya kami sa aming mga kapighatian upang sa pamamagitan ng kaaliwang tinanggap namin sa Kanya ay maaliw naman namin ang mga naghahapis. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa atin at muli ako po ang inyong kaibigan si Dan Andrew. Ito po ang The President's Report. Inyong napakinggan ang The President's Report na inihatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company Philippines at ng 1143 DZMR, your missions radio. Kung nais ninyong maging katuwang sa pamamagitan ng pananalangin o praktikal na pamamaraan, tumawag. Maraming salamat po at pagpalain kayo ng ating Panginoon sa inyong pagsuporta sa gawaing pagmimisyon.